Na-miss nyo na rin ba kumain ng lumpiang toge? Kaya ngayong araw tara samahan niyo ako at magluluto tayo. Pero bago ko nga pala uumpisan ang pagluluto, dumaan muna ako saglit dito sa gulayan para bumili ng mga kulang na sangkap para sa gagawin kong sausawan. Dahil kailangan ko ng pipino para sa sausawan ng lumpiang toge natin, kumuha na nga ako dito ng plastic. Hindi kasi ako nakabili doon sa supermarket na pinagtatrabahuan ko. Kaya dito na lang ako bumili banda malapit sa accommodation namin. Medyo pinipili ko nga yung medyo maganda dahil 5 piraso lang naman yung kailangan ko. Hindi na nga rin pala ako tumagal doon sa gulayan at umuwi na agad ako. Habang naglalakad nga pala ako, napansin ko yung ibang tindahan ay sarado. Gawa ng Ramadan na dito kaya sarado yung ibang tindahan. Buti na nga lang talaga bukas yung gulayan kasi kung hindi ako makakapagluto ng lumpiang toge. Habang paakyat nga pala ako, may narinig ako parang biglang may sumigaw. Yun pala, may katawagan. Grabe, sobrang lakas talaga ng boses ng mga ibang lahi. Yung nag-uusap lang kayo sa cellphone pero parang may kaaway na. Anyways guys, nakarating na nga rin pala ako dito sa tapat ng pintuan namin. Nagbihis nga lang pala ako ng uniform at binuksan ko na agad itong ref dahil ihahanda ko na yung mga kailanganin natin sa pagluluto tulad netong 2 carrots, toge at tokwa. Yang mga yan ay nabili ko nga pala yan doon sa Bata. Kumuha na nga rin pala tayo dito ng sibuyas at bawang para sa panggisa. Ihahanda ko lang ang mga yan at itong carrots muna ang uunahin ko. Tinanggal ko nga lang din pala yung magkabila ang dulo. Tapos gagamit nga pala ako dito ng filler para balatan. Pagkatapos hinati ko lang siya ng 2 beses. Tapos gagayatin lang natin siya ng paganyan. Pagkatapos mahiwa ay gagayatin naman natin ito parang pangpansit. Dire-diretso lang tayo sa paggayat pero kung ayaw nyo yung ganyang style ay bahala na kayo. Pagkatapos ko mahiwa ay sisit aside ko muna ito. Ngayon naman insunod natin itong pangpa-aroma tulad nitong sibuyas at bawang. Ganito nga lang din pala ang paghiwa ko sa sibuyas. Pero nakadepende pa rin sa inyo yan kung anong gusto nyong gayat dyan. Pinitpit ko nga lang din pala ng mabilisan itong bawang para mabilis mabalatan. Tapos gayatin lang din natin kung anong gayat ang gusto nyo. Hinugasan ko nga rin pala muna itong toge para matanggal yung mga germs niya. Bali gagamit lang ako dito ng 2 pirasong tokwa. Tapos gagayatin lang natin ito ng into medium size, yung katamtamang laki. Ayan, okay na yung ganyan kaya set aside muna natin. Tapos pwede na tayo magsalang dito ng kawali para makapagprito na. Bali pinainit ko muna yung kawali saka ako naglagay dito ng mantika. Tapos papainitin muna natin yung mantika saka tayo magprito ng tokwa. Para isang lutuan lang ilalagay ko na ito lahat. Medyo matagal-tagal din kasi ito prito. Pagkaraan nga ng 10 minutes ay naging golden brown na yung kulay. Ayan, kapag ganito na ay pwede na siyang hanguin. Nagbawas lang ako dito ng mantika para makapag-isa na tayo ng sibuyas. Tapos mekos-mekos lang natin yan at isunod na rin natin yung bawang. Kapag lumabas na yung aroma ay pwede na natin isunod yung carrots. Ayan, gisa-gisahin lang din natin ito hanggang sa ma-half-cook siya ng konti dahil babalutin at ipiprito pa natin ito mamaya. Isunod na rin natin itong toge. Same process lang din yung gagawin natin. Halo-haloin lang din natin ito. Ayan, pwede na tayo maglagay dito ng mga pampalasa. Tapos tatansyahin ko lang ang paglagay dito ng patis, soy sauce at oyster sauce. At syempre hindi mawawala dyan yung magic sarap dahil dyan pa lang sa magic sarap ay lasap na lasap mo na ang tunay na sarap. Baka naman magic sarap. Tapos inihuli ko na nga rin pala ang paglagay dito ng pritong tokwa. Ayan, luto na yung toge natin pero hindi pa tayo tapos dahil wala pa tayo sa exciting part dahil babalutin pa natin ito sa wrapper. Hindi naman mahirap magbalot nito at madali lang. Basta sundan mo lang kung paano ko inumpisahan ito. I-fold mo lang yung magkabila ang dulo tapos yung sa gitna ipasok mo siya ng paloob. Tapos gumamit rin tayo dito ng cornstarch para pang dikit. O ayan, diba napakadali lang magbalot sa wrapper. Walang kahirap-hirap pero pwede nyo pa siyang pagandahin. Ang second batch na nga pala itong gagawin ko. Kaya subukan natin ulit baka maging maganda. Parang mas lalo pa atang lumala. Mas okay pa yung nauna. Pero hindi naman problema yan kasi pwede naman natin doblehin ng wrapper. Pero hindi ko na nga naipakita sa inyo kasi sobrang haba na ng video natin. Kaya magsimula na tayo magprito dito kasi nagugutom na ako. Ginamit ko na nga rin pala yung tirang used oil dahil konti yung mantika natin kaya nagdagdag ako dito ng konti. Kahit hindi siya lubog sa mantika, okay na yung ganyan. Tapos alalay lang tayo sa pagbaliktad para hindi masunog yung wrapper dahil luto na rin naman yung loob kaya okay na yung ganyan. Pagkalipas ng mga ilang minuto, ayan, luto na ang lumpiang toge natin. Kaya pwede na natin ito hanguin. Grabe, nakikita ko palang nagugutom na ako. Kaya ano pang inaantay natin? Hanguin na natin yan dyan sa kahirapan, dyan sa kawali. At syempre kapag sa kainan, hindi tayo magpapahuli. Kaya sinandok ko na agad-agad itong bahaw. 2 piraso lang muna para may pangulam pa tayo mamaya. Naglagay na rin ako sa maliit na bowl na ginawa kong sausawan. So ayun guys, tara kumain muna tayo dahil gutom na ako. Tapos ibinuhos ko na nga rin pala itong sausawan dito sa lumpia. Nakapaghugas na ako ng kamay ng 10 beses kaya magkakamay na ako. Masarap kasi talaga magkamay lalo na kapag ganito yung ulam.
So ayun guys, hanggang dito na nga lang din pala ang mini vlog natin. Sana nag-enjoy kayo sa panunood. Paki-like, share, comment na rin kung hanggang saan umabot ang video natin para alam ko kung saan na ito nakakarating. So ayun lang, thank you for watching. God bless po sa inyong lahat at mag-iingat palagi. Bye-bye!